Luke chapter 9, verse 23. Dito po sa talatang ito, there are 4 conditions in following Jesus. Mismo sa talatang ito, ang sabi niya, if anyone wants to follow me. And Jesus was talking, and Jesus' crowd was all about His disciples. At hindi lang po 12 yung mga nandun. Because during the time of the Lord Jesus Christ, maging po sa pag-akyat po niya doon sa kalangitan, there are around 120 disciples of the Lord together with Him who went back to Jerusalem to wait for the promised Holy Spirit. So dito, hinarap niya at ang sabi noon, He said to them all. Hindi po niya sinabi na He said to His 12 disciples. Lahat po nandun. At lahat po ng nandun ay nakarinig ng isang kondisyon. If any man, that is condition, ang sino man, okay, na sumunod sa akin, ito yung condition ng Panginoon. First, let him deny himself. Then the second one, pick up your cross or take up your cross. Then the third one, daily. Ang pagpasan sa cross, ang sabing ganon ay hindi lang po isang beses sa loob ng isang taon, katulad ng ginagawa ng kinagisnan po nating reliyon. Pero dito ang sabi ngayon, daily. And the last condition was to follow me. So, ito po yung 4 na kondisyon dito sa talatang ito. Okay, welcome. Okay, grupo ng Bacoor. Sa Molino, okay. Of course, sa pangunguna ng lolo. Okay, so tuloy po tayo. So the 4 conditions in following Jesus, ito po minsan ay mahirap. The cross wasn't about self-promotion or self-affirmation. When you are taking up your cross, hindi yan promotion. Because when we speak ng cross, it speaks of death. When Jesus take up His cross, papunta po yun doon sa kanyang kamatayan. Kung tawagin po yan ay doon sa place of Golgotha, Via Dolorosa. Okay, that is the way to the cross. At ang sabi niya, the person carrying a cross knew they couldn't save themselves. And that self was destined to die. Pero ang sabi niya, carry your cross daily. Nung kami ay nagpunta sa bahay ni Obed, eto, nandito si Brother Tony, sa Bulacan. Bulacan ano? Bulacan ba yun? Nueva Ecija. Bago ka makarating doon sa bahay nila Obed, merong isang bahay doon na gumagawa po ng pagpipinitensya. So nung nandun po kami, kinausap ko yung isang mama. At kasalukuyan po na gumagawa po siya, nang kinakabit po niya yung mga kawil-kawil, yung pain doon sa isda, doon sa dulo, at marami pang mga kinakabit po doon, and even blade, nakaano po roon. Sabi ko, Tay, kung ganon, ano po ang ginagawa ninyo? Ang sabi niya, malapit na kasi ang mahal na araw, kaya gumagawa ako ng ginagamit ng mga taong nagpipinitensya. Ang sabi ko, bakit ho? Kayo gumagawa niyan. Ngayon lang ho ba kayo? Ang sabi niya, minana ko pa ito sa aming ninuno at ito na ay aming panata. Ang sabi ko, bakit ho? Kailangan yan. Ang sabi niya, sinabi kasi ng Biblia, na kailangan magpasan ka ng cross. Kaya dito sa lugar na to, maraming pumapasan ng cross. But at that moment, hindi ko pinakilala that I'm a pastor. So I just let him tell the story. At pagkatapos, kinuwento niya, nung araw, ganito, ganyan. Kaya ang sabi niya, marami kaming mga cross dito at iba-ibang size. Kasi anyone could do that. May mga ano pa rito, mga bata pa eh. So may mga cross pang bata. Meron namang pamatanda na mimili lang sila. Sabi ko, bakit ho kailangan gawin? Sabi niya, nakasulat kasi sa Bible na kailangan pumasan ng cross.
So I took up my Bible at ang sabi ko, parang meron po yata akong dala. Kaso nga lang, parang hindi ko ho napansin, kako gano'n. So tay, okay lang po ba habang ginagawa mo yan, magbubuklat ako? Sabi niya, sige. At medyo tinagalan ko kasi nga hindi ko pinakilala ang aking sarili as a pastor. Kaya nung nakita ko ang Luke 9:23, sabi ko, tay, parang ito po yung sabi. Sabi niya, anong nakasulat dyan? Binasa ko sa Tagalog. At ang sabi doon sa Tagalog, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross. Ang sabi niya, yan yun. So nakasulat yan, di ba? Sabi ko, opo. Kaso, kung ganun, may karugtong. Ano? Sabi ganun, araw-araw. At sumunod sa akin. So nung ipinakita ko sa kanya, tay, sabi ko, tama na pasanin ang cross, kaso araw-araw. Ang sabi niya, parang nadaya ako. So in his mind, ay parang literal that you have to take up your cross, literally, at maglakad ka na sa kalsada. Pero nung nakita niya na ito'y araw-araw, sabi niya, sinong makakagawa niyan? Kaya ang sabi ko, tay, hindi ho kasi literal ito. Ang cross po na sinasabi po rito ay mga cross na ayaw ng tao. Kaya ang sabi niya, carry your cross daily. Many Christians are too self-centered to deny the self and fearful to take up the cross. Why? People are so reluctant, hesitant, and unwilling to take up the cross. Sa anong dahilan? Because it requires a painful process of self-denial and sacrifice. Maririnig mo sa matatanda na si ganito ay krus na ng buhay ko. When we speak of the cross today, it speaks of responsibility and accountability. And there are times na mismo sarili natin, kaaway na natin. Lalo na kapag nangarap tayo ng mga bagay at pagkatapos hindi na pangyari na dapat sana kaya naman natin, pero because of the lust of the flesh, we do things that is against our will. At minsan kasi hindi magkatugma ang gusto ng espiritu at ng laman. A lot of people, a lot of Christians wanted heaven, but they live for hell. Gusto nila ng langit, pero ang estilo ng pamumuhay pang-impyerno. They demand and expect blessing and abundance from God, but they are opposing the Word of God. Gusto ko, pagpalain ako, mabuhay ako ng marangya, mabuhay ako ng maayos at maalwan, pero ayaw naman sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. We claim as a child of God, but our character is of the devil. Kristiyano lang pag linggo, pero pag Lunes hanggang Sabado, iba ng estilo ng buhay. May mga kaaway. Kung makapagmura, ganun-ganun na lang. But they wanted to be in heaven. Gusto ng langit, pero ang buhay pang impyerno. Kaya maraming namatay na hindi nakarating sa langit. Saan sila nakarating? Sa langit-langitan. Magkaiba ba ang langit sa langit-langitan? Magkaiba, no? Pag langit-langitan, hindi totoong langit. Parang bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Kotse-kotsehan, hindi totoong kotse. Kasi merong totoo. We wanted all things in life na ito'y makabubuti sa ating buhay. But the process is painful. Just remembering when Moses was asked by God na ito ay sumunod sa kanya papunta doon sa Egypt to take his people out from that para sila ay dalhin sa lupang pangako. When Moses ay pinayagan ni Pharaoh na lumayo at papunta doon sa promised land,
nagkaroon po ng pista. Along the way, they're marching with gladness, rejoicing that the place that they were heading is a place of milk and honey. But along the way, eto na po yung proseso. Siguro inisip ko, when Jesus took up His cross, pagbuhat niya, okay, kaya ko. Pero along the way sa process, nadadapa hanggang sa dumating yung panahon na bumagsak na siya. And someone by the name of Simon picked up the cross of the Lord Jesus Christ. He took it for a moment. Why? Because along the way, as you keep carrying your cross, man, mahirap na po ito. At yung cross na dala-dala ni Jesus ay hindi ho papuntang SM. Hindi ho papunta doon po sa Mega Mall. Papunta po ito sa sementeryo. It speaks of death. That's why when Paul met the Lord Jesus Christ, and when he encountered the Lord Jesus Christ, and he started living for Jesus Christ, anong sabi niya? I've been crucified with God. And the life I now live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. Literally, Paul was not crucified with Jesus. But spiritually, when Paul accepted Jesus Christ in his heart, he died with Jesus. The old Paul, which is Saul, yun ang kanyang pangalan bago naging Pablo, siya po si Saul. So yung dating Saul, namatay na yon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang sinumang na kay Kristo ay meron ng bagong, siya na ay bagong nilalang. The old is gone and the new has come. So if we confess with our lips and with our mouth and declaring that Jesus is Lord, and yet we are living like pagans, man, there is no evidence of salvation. Because when a person receives the Lord Jesus Christ and accept Him as his Lord and Savior, merong evidence. There is the manifestation of being renewed and new. Na bago. Yung dating pananalita na pagmumura, hindi na po yun. Yung dating mabisyo, hindi na po yun. Yung dating konti lang nasasaktan. Konting salita lang nagtatampo. Kasi nagmamature na siya. Tumatatag na ang kanyang pananampalataya. Sa Bible school, kahapon, dito, I was asking itong mga estudyante, mga pastor sila, mga leader sila, and sabi ko sa kanila, si Jesus ba nakaranas ng problema? Dahil ang sabi ng Bible, siya ay Diyos na nagkatawang tao, and He felt everything that people have also experienced. Nalungkot siya, nasaktan siya, napagod siya, nauhaw siya, nagutom siya, umiyak pa nga siya. Kaya ang tanong ko, siya rin ba ay nakaranas mamroblema o may problema siya? And then we come into a debate. We divided the group into two. The affirmative side and the negative side. Yung isa nagsasabi na, oo, si Jesus bilang tao, may problema. Yung isa naman, wala siyang problema. Pero ang tao, pinoproblema ang Diyos. Kung siya ba'y pagpapalain o hindi. But the Bible was telling that one of His attributes or characteristic, the Lord Jesus Christ is omniscient, all-knowing. Kaya lang namomroblema ka kasi hindi mo alam. Pero kapag alam mo na ang tugon, hindi mo na problema yon. Kaya ka namomroblema kasi nga limitado ka. But Jesus was omniscient or all-knowing God. He knows everything. Even He was in the form of man. But His characteristic is omniscient.
At ang sabi ko, kanina, habang kumakain kami sa almusal, ang sabi ko sa isa, si Jesus ba may problema? At nakaranas din ba siya ng problema? Ang tugon ng isa opo. So, I made an illustration. Sabi ko sa isa, kung ito si Jesus, at ikaw ito, may problema ka, gusto mong tugunin ni Jesus, pero lahat ng problema ng tao, at maging si Jesus man ay may problema rin, sasabihin mo ba yung problema mo kay Jesus, na siya man ay may problema din? Ang sabi niya, hindi. And then, kapag gano'n, yung buong tiwala mo sa Diyos, hindi ka naman titiwala. Ba't ako magsasabi ng problema? Problemado rin siya. Kung ang kaibigan mo puno ng problema, dadagdagan mo pa ba sa problema mo? Hindi na. Pero si Jesus, tugon siya. Jesus is the answer for the world today. Above Him, there's no other. Why? Because Jesus is the way. Kaya maraming tao, ayaw tumanggap at ayaw lumapit kay Kristo kasi isip nila, dagdag problema sila kay Kristo. Pero it's not. Kaya ka nagkakaproblema kasi ikaw din mismo gumagawa ng problema mo. So instead of taking up their cross, maraming tao, instead of picking and taking up their cross, they drag their cross. Sa halip na buhatin, hinihila. Hindi ho dapat ganon. We claim we are Christian but we cannot follow God's instruction. Pero ang gusto natin, God bless me. But how about your cross? May isang tao, dala-dala niya ang kanyang cross, isang araw napagod siya. At nung napagod siya, ang sabi niya mukhang malayo pa. Pero natanawan niyang isang bahay na sa labas noon ay may cross. Sabi niya, punta ako ron, baka pwede kong ipalit ang cross na ito kasi mabigat. Nung ipinalit niya ang kanyang cross, ang sabi niya, parang ang bigat, mas mabigat ito. So ang ginawa niya, kinuha niya yung cross, pumasok sa bodega, napansin niya, ang dami palang cross doon. So binitawan niya yung cross niya at namili siya. Sa dami ng cross. Binuhat niya yung isa, ang sabi niya, ang gaang nakakahiya naman kay Lord. Tapos kinuha niya yung isa, sabi niya, parang mas mabigat doon sa nasa labas. So hanap siya ng hanap, saka hanap niya, isang araw hindi nagtagal, nakakuha siya ng cross na pag buhat niya ng ganoon, sabi niya, hindi mabigat, hindi ring magaang, katamtaman lang. And then tuwan-tuwa siya kasi naipagpalit niya yung kanyang cross. And he started to walk, tungo po doon sa patutunguhan niya. But along the way, because the process was so painful, napagod siya at pabigat ng pabigat. So nung tinignan niya yung cross niya, sabi niya, mabigat ito, sana yung dati ko nalang cross. Nung tinignan niya yung cross niya, yung nakuha niya, yun din pala ang iniwan niya. Kasi nga may kanya-kanya tayong cross. You cannot exchange your cross from the cross of others. Because that is your responsibility and accountability. And when these Israelites, from Egypt, a place of sin, going into the place of milk and honey in Canaan, dumaan sila doon sa wilderness. At sa wilderness, it is a place of process. It is a place of perfection. Kasi ang mga nakarating lang doon sa Kanaan ay yung mga 20 and below. Kasi yung mga 20 and above, along the way, namatay sila. Why? Because they are reclamites. Alam mo mga reclamites? Mga nagre-reklamo. These people were reclamites and these people were Moses problemites. Mga problema sila. And God saw the situation. Walang nakarating doon sa mga taong yon. So ang nakarating, yung mga ipinanganak doon po sa wilderness. Kasi namulat po sila
doon na sa sistema ng buhay. Alam niyo ho, nung dumating ang pandemic, bibihira po, bago dumating ang pandemic, bibihira po ang mga bata nagsasalita ng English. Nung dumating ang pandemic, ang mga bata hindi pwedeng lumabas para makipaglaro. So, nandun na lang po sila doon sa Cocomelon. Di ba? Ano pa yung nandun bukod sa Cocomelon? Di ba? Adoration. So, tuloy, ang mga bata, dahil araw-araw naririnig nila yung English, natuto mag-English. Ngayon, hirap na rin minsan ng mga magulang. Paano ko usapin yung anak dahil puro English? At lalo na yung mga lolo't lola. Diba? Kasi puro English na ang usapin. Because that process made them like that. Kaya yung mga nasa wilderness, yung process nila, hindi na sila hirap. Because they were born for such a time as that, na yun na ang naging kultura at kalakaran, hindi na sila hirap. Mga bata, hindi hirap mag-English. Pero yung kumakausap sa kanila, hirap na hirap mag-English. Meron nga rito nag-abroad na sila, kamakailan lang So, pinakilala niya yung kanyang fiancé. Doon kay Ate Alma. So, si Ate Alma nga pala. Ha? Ayun. Okay. Sabi ng kabataang babaeng ito, pinakilala niya si Ate Alma doon sa kanyang fiancé. Yung anak magagaling mag-English. Sabi niya, "Sweetheart, this is the mother of the church." Sabi niya. So, ano dapat sasabihin niya, Ate Alms? Di ba? So, nagtatawanan yung mga anak kasi nga yung nanay hindi pinanganak nung pandemic. Pero yung mga pinanganak nung pandemic, di ba, lumaki sa panahon ng pandemic, ang gagaling. Di ba? Ang gagaling. Yung iba, sabi ko nga doon sa isa bakit ayaw mong kausapin yung anak mo? Kasi itong si pangalan ng asawa ni Bel? Romel. Mel, bakit di mo kausapin ang anak mo si Lucas? Sabi niya, "Pastor, limitado ka sa English ko." Kasi yung bata na-focus siya doon sa bagong teknolohiya na ipinakilala ng pandemic. So sabi ko, cross mo yan. So we mess our lives by compromising with the world's lifestyle. That's one of the reasons why we don't want to carry the cross, kasi ang ganda ng activities ng mundo. At ang laman, ayaw niya ng pahirap. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ayaw ng gustong-gusto ng mundo. Yung lust of the flesh. Ayaw ito ni Lord. And that's the reason why people wanted to live in comfort. Komportable sila. Gusto nila, wala ng cross-cross. But you see the condition of the Lord Jesus Christ. You can only be my disciple if you deny yourself. Yung meron kang gustong gawin, but before you do that, Lord, kalooban mo ba ito? Kasi kung gusto mo ito, ayoko, gugustuhin ko yung gusto mo. Pero kung ayaw mo ito, aayawan ko rin yung ayaw mo. And that is self-denial. Alam niyo po, di masama ang yumaman. Maganda nga tayo lahat. Yumaman. Kahit sa pananalapi. To advance God's kingdom. Hindi masama ang maging mayaman. Ang masama ay ang paraan ng pagyaman. Meron akong kilala, yumaman sa utang.
Sa dami niyang inutangan, dami niyang pera. O di marami siyang pera. Dahil sa utang. Kaya ang tawag sa kanya, yumaman sa utang. So, stop dragging your cross. Be crucified in it. Stop dragging your cross. Be crucified in it. Yun ang sabi ni Paul, I've been crucified. When was those days na nakita ng maraming tao that Paul have been crucified with Christ? Hindi po nangyari. Pero may other disciples na namatay, na naipako rin sa krus. Pero si Paul hindi nangyari. Pero siya lang yung nagsabi, I've been crucified with Christ. Paul knew his responsibility and accountability. Mabigat. Anong sabi ni Paul? Gusto kong maranasan ang hirap na dinanas ni Kristo kahit katiting lang. Kahit yung pagkapako sa krus, kahit yung kanyang kamatayan, I want to experience all those things because believing that one day soon, I will rise again with Him. So yun po yung mga cross na, Lord, mahirap ito. That's why I am so reluctant and unwilling to take up the cross because the process is painful. At ang sabi niya, if you want to follow me, pick up your cross, deny yourself, and daily follow me. Hindi lang tuwing linggo Kristiyano. Dapat Kristiyano tayo sa lahat ng panahon. Because you know what? When there is truth, there is transformation. Maraming mga preachers, they preach victories, but not the cross and the message of the cross. Patatawanin ng tao, ililift up yung kaisipan ng tao, tuwan-tuwa naman ng mga tao, pero pag pinag-usapan ng patayan sa cross, ayaw na ng mga tao. Sino sa inyo, starting from today, is wanting to take up his cross and follow Jesus? And if you are willing to do that, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Sino ang gustong mamatay sa sarili? Tanungin mo katabi mo, gusto mo bang mamatay sa sarili mo? Kung ayaw niya, sabihin mo sa kanya, mamatay ka sana. Mamatay yung dating ikaw at mabuhay si Kristo sa buhay mo. Amen. Then, grow in the Lord daily. So, how to grow in the Lord daily? First, we must not lose our compass in relation to the world. Kasi ang mundo, ang tanging laman ng isip ng mundo, iligaw ka. The world is trying to deceive us, pointing different direction for us to go astray. Ang daming landasin sa mundong ito na maliligaw ka. Pero pag may compass ka, the Word of God, sino sa inyo nakagamit na ng Waze o GPS na naligaw? Diba? Diba? When I was in UAE, from Abu Dhabi, kasama ko yung isang pastor na pinag-drive po niya ako, papunta po ng Dubai. So yung isang pastor na Fishgen, pastor din natin, ay binigay yung address sa Sharjah. Doon po kami sa Sharjah. Lampas na kami ng Dubai, kasi Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. So nakarating na po kami doon sa lugar ng Sharjah. Sa Waze po yun, sa GPS. All of a sudden, nagpaikot-ikot kami. Kasi yung itinuturo na pala ng aming Waze ay palayo ng palayo. So, ang hirap na, sabi ko,
Resty, kako nga nun, kasama niya si Jamsi Resty, pastor na po natin sa Tarlac. Kasi nung pandemic na, pauwi na rin siya. So sabi ko, Resty, kako nga nun sa kanya, malapit na ba tayo? Pastor, andito na tayo. O bakit hindi pa tayo nakakarating doon sa bahay? Pastor, nililigaw tayo ng GPS na to. So, anong gagawin natin? Pastor, tawagan natin. So, tinawagan namin. Dumating yung contact person. Nung dumating, ang sabi niya, bakit kayo naligaw? So, lahat ang sinisisi GPS. Di ba? So, ganun din po ang mundong ito. By pointing different direction, iba't ibang activities and programs of this world, para lang yung focus natin sa Panginoon mawala. Because the second one, we must not lose our focus. So the world create lots of activities and programs to get our attention so we can forget our duties and assignments na bilang mga world changers. Okay. Tayo po ay mga catalyst o agent of change, ahente po ng pagbabago. Hindi po tayo ahente ng Avon, o ng Triumph, o ano pang mga ano dyan. Minsan may isang pastor, kinausap ako. Pastor po ito, sabi niya, Pas, pwede ho bang mag-demo sa inyo? Sabi ko, ano i-demo nyo? Mga beauty products. Sabi ko, sino bang magde-demo? Ikaw o ang asawa mo? Sabi niya, ako siguro po muna, Pas. Sabi gano'n. And sabi ko, ano i-demo mo? Pas, hindi na ho lingid ngayon na maging mga artista ay nagli-lipstick. So sabi ko, so ikaw magde-demo ng paglalagay din ng lipstick. Sabi niya, opo. Yung pagbabago ng tao, pagbabago ng mundo, sa halip na yon ang laman ng mga Kristiyano, binago tayo ng mundo. Hindi natin nabago ang mundo, tayo ang binago ng mundo. Yung sistema ng mundo, na kahit aware ang mga pastor, minsan naligaw. Pastor, anong dahilan? Sa politika. Nung nandun po ako sa Davao, tumawid po kami sa Samal Island. There were around 200 pastors na a-attend po doon sa sa intentional discipleship. Pagdating po namin doon, yung mga contact, wala na. Natuloy ang gawain. Binilang ko umattend sa 220, 20 na lang ang dumating. Sabi ko doon sa isang nag-invite sa contact natin, ano nangyari? Sabi niya, Pastor, because of politics. Sabi ko, why? Dito sa Samal Island, 10 ang tumakbo ng mayor. At yun 10 na yon, may mga pastor na sumuporta doon. So kaya, hirap silang buuin ngayon kasi ang mga pastor man, nag-aaway-away because of politics. Binago ng sistema ng mundo ang kaisipan. Pero pagkatapos ng politics, ito, sama-sama na ulit sila. Bakit ganon? So instead na tayo ay magbago from earthly things to the heavenlies, ang nangyari, from heavenlies to the earthly things. Na dapat nababago tayo mula dito sa lupa patungong langit. Ang nangyari, nasa langit ka na, pagkatapos pumunta ka sa mundo at binago ka ng mundo. So in relation to our salvation, that must be our focus. Ngayong tumanggap ka na sa Panginoon, you have to work your salvation. You have to work out on your salvation. Hindi ka magwo-work out para maligtas ka. Alagaan mo yung salvation na yun. Kasi pag bumalik ka sa dating buhay mo, hindi mo po pwedeng sabihin, save naman ako kahit bumalik na ako sa dati kong buhay.
So hindi dapat ganon. Now, we must not lose our focus, or we must not lose our gratitude in relation with our feelings. Pasasalamatan mo lang ang Diyos kapag kahaya-hayang buhay mo. Pasasalamatan mo lang ang Diyos when everything goes well with you. You have to thank God even if you don't feel of thanking God. Kahit sa tingin mo parang ayokong pasalamatan si Lord, pasalamatan mo pa rin. Sa panahon na parang ayaw mong mag-pray, the more you pray. Sa panahon na ayaw mong sambahin siya, the more you worship Him. And worship Him in spirit and in truth. And that is denying of self. And that is taking up your cross. Limutin mo ukol sa iyong sarili. Kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Kasi self-centered tayo. Lord, di mo ako tinugon doon sa gusto ko Kaya break na tayo, Lord. Lord, kailangan ko ang ganito sa araw na to. Dapat ibigay mo na. You are commanding God. Pero alam ng Diyos ang kailangan mo. There was Martha in the Bible. When Jesus came, doon kay Martha, yung kanilang kapatid na si Lazaro, patay na at nailabing na 4 na araw nang nasa ilalim ng lupa, nandoon sa yungib. At pagdating ni Jesus, ang sabi ni Martha, Lord, bakit ngayon ka lang? You are 4 days late. 4 na araw na nakalibing. Sabi ni Jesus, puntahan natin. Lord, wag na, nangangamoy na. Parang sabi ni Jesus, we have to go. Sinamahan. At doon nahayag ang kaluwatian ng Diyos. Para bang sinisisi niya si Jesus? Sana, nung pagpunta ko sa iyo na ang kapatid ko may karamdaman pa, sana hindi siya sana namatay. You see, naglalagay tayo ng pamantayan natin na gusto natin, yung pamantayan natin ang sundin ni Lord. No. When you do that, you are not denying yourself. Because when you deny yourself, ibig sabihin, you die with yourself. Kaya pasalamatan ng Lord, even when things parang bias at parang unfair, you have to thank God. Anong dahilan? Just thank God. Pero pastor, paano pag ayaw ko? Just thank God. We must not lose our mission in relation with our goal. Ano ba layunin mo sa buhay na ito? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die? Dapat alam mo yung goal mo. Because when you miss your goal, you miss yun. Na-miss mo yun. Kaya yung goal, panatilihin natin sa ating puso, sa ating isipan. Kaya every time, noon ang daming nagpapapray over sa akin na, Pas, magte-take kami ng bar, Pas, magte-take kami ng exam namin sa board. So they come at ipag-pray ko raw sila. Pero ngayon, bibihira na. Kasi natuto na silang manalangin. Dahil pag ako nanalangin, ang bigat daw ng kondisyon. Dahil pag pinag-pray ko sila, ang prayer ko sa kanila, Lord, gawin mo silang top 1. Lord, 100%. Hindi na 100 maipasa. Hindi 100% maipasa. 100% ang score. Kaya ang sabi niya, pastor, paano kung hindi 100? At least 99 ka. Kasi yung iba gusto lang makapasa. Pero we have faith. So 100% dapat yun ang goal mo. Hindi yung pumasa ka lang, na 75 ka. Naalala ko nung college ako sa Philippine Christian University. And I've commit myself, every Saturday and Sunday, dapat nandun ako sa Lipa. Kasi yung church doon iniwan ng dating pastor.
At ako nagpresenta kay Bishop na sabi ko, Bishop o Pastor, ako pupunta. Pero meron akong ROTC ng every Sunday. So kailangan na Saturday, Sunday, andun na ako because from Monday to Friday, nasa school ako. So medyo nagkaroon ng confusion sa schedule ko, but I was not confused. I have to choose whether to drop the one and to retain the one. I know that I cannot have the best of both, but I need to choose and I need to decide. So tinignan ko ang dalawa, sabi ko kung bumagsak ako, ako lang mag-isa. Pero kung tatanggapin ko ito, paano ang mga kapatiran doon sa church ng Lipa? So, nilapitan ko yung platoon leader ko at ang sabi ko sa kanya, Sir, kung ganon, tulungan mo ako. Kilala mo naman ako, every time na papasok ang professor natin, tinataas ko ang kamay ko nang sabi ko, Sir, can I have 5 minutes of your time just to pray and share my testimonies to my classmates? Kilala mo ako na lagi kong ginagawa yon. And sabi niya, anong gusto mong gawin natin? Hindi ko papasukan ang ROTC, pero bigyan niyo ako ng grado. So sabi ko, hindi ko isa idadrop, pero gusto kong sumunod doon sa gusto niyong ano. Sabi niya, dalhin kita doon sa secretary ng commandant. So nagpunta kami sa office. Pagdating doon sa office, sabi niya, so ano pong problema? Sabi ko, hindi naman ho problema ito, kakong ganon. Gusto kong pumasa sa ROTC. Pero paano po, kakong ganon, yung Sunday na sagasaan, kasi commitment ko po yun doon sa church at ako po ang tumatayo na leader po doon. Every Sunday nagpipreach ako. Nalagay po ako sa alanganin. Sabi ko, ma'am, tulungan po ninyo ako. Then ang sabi niya, paano kung i-drop mo na lang ito? Sabi ko, ma'am, kailangan ko po ito. Kailangan ko ang MS-21 at saka MS-22. Kasi yun po ang ano sa ROTC, MS-11, MS-12. So, sige, sabing ganon, sikreto nating dalawa ito. Pwede ba, sabing ganon, yung mga upuan na yan, lagyan mo ng, bilhan mo ng ano, rubber sa ilalim. Sabi ko, sige po. Binilang ko yung upuan. Konti lang naman yung upuan. Binilang ko yung rubber na bibilhin, 30 pieces. Kaya sabi ko, itong 30 pieces na ito, hindi ito yung 30 coins ni Judas. So, this 30 pieces na ito, kakong ganon, ito ang magsasalba sa akin sa ROTC ko. Nilagay ko yun. Binili ko yun. Sabi ng sekretary, kinausap yung platoon leader, o si Mr. Caraga, kaharap ka, kasunduan namin ito. Pero ang sabi niya, hindi ka namin pwedeng bigyan ng mataas na grado kasi non-appearance ka. Okay na ba sa iyo yung interest? Hindi ko masabing no. Kasi hindi ako pwedeng magbigay ng kondisyon na itaas mo ako. Kasi nga non-appearance ako, so stress lang talaga yon. Pero sa isip ko, naglalaro, hindi ka na magiging cum laude. Dahilan para hindi ako naging cum laude. But I was one of PCU's representing PCU, one of the debating team, na humaharap kami sa different universities para makipag-debate. Pero dahil doon sa ROTC, di ko nakuha yung ganon. Pero meron akong kapayapaan sa puso. Every Sunday, tumatayo ako sa pulpito. Habang nagpipreach ako, biglang papasok sa aking isipan na hindi mo na makukuha yung ganito. I just thank God. Because my mission, my goal, maging bahagi ako sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Yung iba, okay lang na walang Sunday. Basta magawa ko yung project ko sa school.
Okay lang na walang Sunday, na hindi ako makapag-church, basta maka-attend lang ako sa pista ng kaibigan ko. Okay lang na walang Sunday, basta makarating lang ako sa bridal shower. We must not lose our vision in relation with our relationship with God. Because your vision will make you intimate with God. Intimacy. Kasi pag may vision ng isang tao mula sa Lord, lagi kang magpe-pray, Lord, eto na yung patutunguhan ko pero hindi ko alam kung paano. Kaya lagi ka ngayon nakikipag-ugnay sa Panginoon. Lord, this is the vision. Pero yung resources ko, hindi ko alam kung paano. Lord, can you tell me what to do? Kaya yung vision mo ang magdadala sa iyo ng intimacy mo sa Panginoon. And the closer we are with God, the more we are united with Him. Habang tayo ay close sa Panginoon, the more na tayo ay nagiging kadikit ni Lord. Gusto natin laging kadikit si Lord. Pero ang ginagawa naman natin paglayo kay Lord. Di ba? Parang doon ka lang sa girlfriend mo o boyfriend mo. Gusto mong malapit kayo sa isa't isa pero ang ginagawa mo paglayo. Kaya yung closeness ninyo hindi nangyayari. You wanted. Di ba? In your mind, you want it. Pero your action doesn't express it. Kaya tuloy, laging away. And then you expect blessing. And lastly, walk with God daily. Walk with God daily in having your cross. Maaring sabihin mo ngayon sa isip mo na ang cross ko, hindi ko maisu-isuko ito. Yung pagsusugal ko, hindi ko maisu-isuko ito. Yung pagkakaroon ko ng dala-dalawang boyfriend, hindi ko maisu-isuko ito. But I want to walk with God daily. And what will I do? Man, you have to decide. Because if any man wants to follow Christ, they have first to deny themselves, to pick up their cross, follow Jesus daily in their lives. Masakit, pero ang daan tungo doon sa patutunguhan mo ay buhay na walang hanggan. So through your devotion, walk with God through your devotion. Hindi ka lang basta nagbabasa ng Bible. Ang kakompletuhan ng devotion is your action. Binasa mo ang Bible, pagkatapos, hindi mo ginawa, pinagagawa sa iyo ng salita ng Diyos, nagbasa ka lang, hindi ka nag-devotion. Kasi ang ibig sabihin ng devotion, action. Na nung sinabi ng Bible na binasa mo na kailangan mong magpatawad, magpatawad ka. Di ba? Ang sabi ng Bible doon sa prayer na tinuro ng Jesus? Di ba? Anong sabi ron? Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So, kung hindi ka nagpatawad sa nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin. Kaya nga ang sabi ng Bible, bago ka maghain sa Lord, sipin mo muna kung meron kang nagawa sa kapwa, makipag-ayos ka, and then lapit sa akin. Di ba? Forgive me. Sabi ng banal na kasulatan, as I forgive others, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So yun ang devotion. Binasa mo ang Bible, patungkol sa pagpapatawad, nagpatawad ka ngayon. And the second one is obedience. Walk with God daily through your obedience. Kaya tignan nyo yung spelling ng obedience. Pagdating sa D-I-E, die. Kasi you need to die of yourself para lang makasunod ka sa Panginoon. Kasi kung ikaw ang nabubuhay pa at gusto mo ang nasusunod, hindi mo masusunod ang Lord. Para masunod mo ang Panginoon, you need to die of yourself. At kapag namatay ka sa sarili mo, hindi na ikaw yung dati, doon kikilos ang Lord sa buhay mo.
At kapag lumakad ka kasama si Lord, hindi ka niya pababayaan. When you walk through the water, sabi Lord, I will be there. You'll never be drowned. When you walk through the fire, I will be there. You can never be burned. Because I am with you, says the Lord. And lastly, through our commitment. Yung commitment natin sa Panginoon. Minsan ito po ay natetest ng sitwasyon. Tulad ng kwento ko sa inyo. My commitment is to be in Lipa every Saturday and Sunday. Pero estudyante ako. Commitment ko rin na mag-aral at magtapos. But I need to do something. I need to weigh things. And I need to choose what is right and what is of God. Eh nung kinausap ko, naglakas loob ako, ang ganda na nangyari. Bumili lang ako ng rubber, isinuot doon sa mga paa ng upuan. Pasado na ako. Yung iba naghihirap na, patakda na. Ako naman nakangiti lang. Di ba? Pasulong na. Ako naman nagpipreach. Habang nagpipreach ako, iniisip ko, saan na kaya nakarating nagmamarcha sa Luneta? Pero my commitment is to share the Word of God. Alam nyo, simple lang ang buhay. Tanggi ang sarili, lakad ka lang sa gawain ng Lord. Material things, okay lang, nandyan yan. Kung wala, okay din lang. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating conclusion. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Buhay pananampalataya, tatalisod din tayo. Mabagsak din tayo. Kahit yung mga runners nga mga pang-Olympics na, nadadapa pa rin Kahit yung mga galing mag-basketball nafa-foul pa rin. Na-eliminate din minsan pag nag-graduate. Pero pinag-aralan nila, hindi mag-graduate. Pinag-aralan nila kung papaano nandun pa rin sila sa court. Pero kapag nangyari nag-graduate na sila sa larong basketball, anong gagawin nila? Sisisihin ba nila ang coach? Sisisihin ba nila ang kanilang mga kasama? Na kasi bantay mo yun hindi mo binantayan. Ayun, na-foul ko tuloy. Ganun ba ang buhay? Iyon ang sinasabi rito. Ano ang gagawin mo when all those things fade away? Being a Christian, ang tanging gawin mo lang is go back to the cross of Jesus. Pick up your cross and follow Jesus. Itanggi mo ang ukol sa iyong sarili. Sumunod ka sa Panginoon. At doon mo makikita ang tugon ng Panginoon sa iyo. Sasabihin ng Lord, you are now in your promised land. Because you allow God to form you in the wilderness. You allow God to test you in the wilderness. And because you keep on not turning back, and because you keep on na wala kang sinisising iba, that's the reason why nakarating ka, because you focus on me, saith the Lord. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, may mga bagay ba sa buhay mo na hirap mong isuko? May mga bagay ba sa buhay mo na ayaw mo pero andyan pa rin? May mga bagay ba sa buhay mo na hirap kang baguhin? May mga bagay ba sa buhay mo na ikaw mismo nagdesisyon na ayaw mong isuko? But at this moment, God is telling us, ako ang iyong freedom. I am your liberty. Ako ang kagaanan mo ng buhay. Sabi ng Biblia,
Because my yoke is not heavy. My yoke is light. Ang pamatok ko, sabi ng Panginoon, napakagaan. Ang mundo, mahirap dalhin ng mundo. Minsan nga asawa mo, hindi mo maintindihan, nag-aaway kayo. At minsan ang tingin mo, cross mo ang asawa mo. Kasi mayroon kang responsibility at pananagutan kapag ito ay hindi mo naalagaan dahil ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang anak. But today, just feel free. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, totoo, mahina ako. Totoo, Lord, na wala naman akong karanasan sa mga bagay na ito, pero nandito. Totoo, Panginoon, na hindi pa ako eksperto maging sa buhay pananampalataya. Natitisod ako, nadadapa ako. Minsan nakakapagsalita ako na against din sa akin. Minsan may nagagawa ko na alam kong mali pero pinagpipinit ko kasi ito yung laman eh. Huwag mong sisisihin ang laman. Kasi trabaho ng laman. Pero tayuan mo ang salita ng Diyos at ipairal mo ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka lang makakalaya, giginhawa ka pa. I want to pray for you. Sino man sa atin ngayon ang nagsasabi na, Lord, dami ko rin kapalpakan sa buhay, pero gusto kong lumaya. Dami kong alalahanin sa buhay, pero gusto kong gumaan ang pakiramdam. Kasi tanging Diyos lang ang makakatulong at makakatugon sa iyo. Sino ka man, I want to pray for you. And I want to invite you dito lang sa unahan. And mag-pray lang tayo. Sige. Humakbang tayo sa pananampalataya. May kapalpakan ako, pero gusto ko rin lumaya. May pagkukulang ako, pero gusto ko rin, Panginoon, magkaroon ng kapunuan mula sa iyo. Sige, just feel free to come. I just want to pray for you. Kasi dakila ang Diyos. Sabi ng isang awit, dakila ka, Panginoon. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, mabuti ang Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Maging sa kabila ng ating biyaya niya'y patuloy nalaan. Tulad ng pagsilag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin Katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka. O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos. Yes, say it by faith. Magmula pa sa ugat ng Because you are preaching the word through songs. mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang Ang katapatan mo katapatan mo'y matibay na sandigan. sa bawat bighating tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka. O Diyos. Sa sandaling to, Panginoon, nakita mo ang hakbang ng aming pananampalataya. Kasi umaamin kami, Panginoon. Mahina kami, malakas ka. At ang pag-aming ito, Panginoon, ay kalakasan namin. Kasi ang mundo ayaw umamin sa kahinaan. Ngunit ang totoong nagmamahal sa iyo, nangangailangan ng tulong mo. Itong hakbang ng pananampalataya, a step of faith, a leap of faith, na nagsasabing, Lord, help us. Tulungan mo kami sa aming kahinaan. And let our weaknesses turn to our strength. And let even those mornings will be turned into joy. Kasi sa pag-amin namin ito, nagsasabing, kailangan ka namin, Lord. Kailangan ka namin. Maging ako man, Panginoon, masigit kitang kailangan. Kaya umaamin din po, Panginoon, ako sa aking kahinaan. Ngunit bilang pastor, Panginoon, sa dakong ito, hayaan mong sabay-sabay kami, Panginoon, natanggapin mo, Panginoon, ang aming alay. Alay ng aming kahinaan. At tanggapin namin, Panginoon, ang kalakasan mula sa iyo. Bawat yugto ng aming buhay, help us that in every decision we make, it will always be according to your will. Father, we declare, O God, that the goodness of the Lord Jesus Christ is the one, O God, we always wanted in our lives. And that goodness of yours always manifests in our lives. And our action, Panginoon, sa iyong goodness must also be your will, O God. Be glorified in everything we do, in everything we think, in everything we say. Lord, maluwalhati po kayo. Sandaling ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lubos na paglaya. Every spirit that go against the will of God, we cast it down in Jesus' name. And we ask the blood of the Lord Jesus Christ to continue and compass round about us, to cover us with the precious blood of the Lord Jesus Christ. And every pain, sickness, and diseases, I command you in the name of Jesus to get out from these bodies, because these bodies is the dwelling place of the Holy Spirit. And we say, O Lord, that every single cell of our bodies would become well in the mighty name of Jesus. And right now, O Lord, we claim the victory. We claim order by faith, and we believe that it will happen to us, because everything comes, O Lord, when faith arises.
Once again, thank you so much. Bless us. In Jesus' name, amen. Amen.